natin ang nilalaman ng ating latest Tropical Cyclone Bulletin ngayong araw ng Lunes as of 5 a.m. patungkol dito sa binabantayan natin na si Bagyong Carina. So unahin po natin yung ating latest satellite image. Kung makikita po natin, patuloy pa rin nating binabantayan itong dalawang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa labas po ng PAR itong si dating Bagyong Butchoy. Bahaging lumakas pa po ito at nasa severe tropical storm category na may international name na Prapiron. At kung makikita po natin, wala na po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So ang main focus po natin ngayon ay itong si Bagyong Carina na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Currently, nasa severe tropical storm category pa rin po ito, although bahagyang lumakas. At currently, yung latest location niya as 4 a.m. ay nasa layong 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot na 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot na 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan po ay mabagal ang pagkilos nitong si Bagyong Carina sa direksyong north-northwestward. Kaya asahan po natin dahil sa combined effects nitong si Bagyong Carina pati na rin ng enhanced southwest monsoon or pinalakas na epekto ng hanging habagat, ay asahan po natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa for the next 2 to 3 days. So ito po yung ating latest forecast track as of 5 a.m. So alamin po na natin yung mga detalye na nakapaloob dito sa ating latest forecast track. So unahin po muna natin yung magiging pagkilos nitong si Bagyong Carina. Kung nakikita po natin, possible na mag-intensify pa ito into a typhoon category habang binabaybay po yung silangang baybayin ng extreme northern Luzon hanggang lumabas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. And kung nakikita din po natin sa ngayon, kung ito yung cone of probability, yung area po ng cone of probability, walang kahit anumang bahagi ng ating bansa ay nakapaloob dito sa area na highlighted ng light gray. Ibig sabihin po noon, mababa yung tsansa na may landfall scenario po tayo, or kung may landfall scenario pa po tayo, ay most likely dito sa may area ng Taiwan bago po lumabas ng PAR. At kung makikita din po natin sa ngayon, generally north-northwestward yung ganyang magiging pagkilos, malayo po yung sentro sa anumang bahagi ng ating kalupaan. And kung makikita po natin itong area na highlighted ng light orange, yan po yung radius or yung laki ng sakop nitong bagyo. Yan, area po na yan, mararamdaman yung malalakas na hangin na dulot nitong si Bagyong Carina. At kung mapapansin po natin, wala pang anumang bahagi ng ating bansa ang nakapaloob dito sa area na makakaranas na malalakas na hangin. So sa ngayon po, as of now, wala pang malakas na hangin na mararanasan sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero dahil based po sa ating forecast, mag-i-intensify pa po itong si Bagyong Carina, most likely lalawak po yung radius nitong bagyo at mostly sasakop nitong area na highlighted ng light orange yung areas po dito sa may northeastern portion ng mainland Cagayan. Kaya nakataas po tayo ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi po ng northeastern portion ng Cagayan area. So sa mga susunod na araw, based po sa ating latest track forecast, for the next 24 hours or bukas po, mamataan po yung sentro nitong si Bagyong Carina, nasa layong 415 kilometers east of Calayan, Cagayan. Pagdating naman po ng Wednesday, nasa 335 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Pagdating naman po ng Thursday, ay possible po nasa 455 kilometers north of Itbayat, Batanes, at pagdating naman po ng Friday ay nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At gaya po ng nabanggit natin kanina, although sa ngayon po ay wala pang area or kahit anumang kalupaan sa ating bansa ang nakapaloob dito sa area na highlighted ng light orange kung saan mararamdaman yung lakas ng hangin itong si Bagyong Carina, pero dahil inaasahan po natin yung forecast na mag-intensify pa po ito, lalawak yung radius ng bagyo at mostly maapektuhan dito sa may northeastern portion ng mainland Cagayan. Meron po tayong lead time na 36 hours. Ibig sabihin po, for the next 36 hours, posible pong maramdaman yung lakas ng hangin na dala nitong si Bagyong Carina sa areas po na nakataas yung tropical cyclone wind signal number 1. So yung area po na highlighted, yung light blue, yan po nakataas yung tropical cyclone wind signal number 1, dyan po sa eastern portion ng mainland Cagayan, dyan po sa Santa Ana, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Lalo at Gonzaga, pati na rin ng Isabela, Divisan, Palan at Maconacon. So babala po sa malakas na hangin sa susunod na 36 hours sa mga nabanggit na lugar, kaya pinaghahanda po at pinag-iingat
yung ating mga kababayan dyan. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan sa ating bansa dulot ng epekto nitong si Bagyong Karina at yung dulot naman epekto ng enhanced southwest monsoon or pinalakas na epekto ng habagat. So emphasis po, itong mga pag-ulan na to ay dulot ng epekto ni Bagyong Karina. Ngayong araw, inaasahan po natin yung 100 to 200 mm na mga pag-ulan. Yan po ay heavy to intense rainfall sa may extreme northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang 50 to 100 millimeters ang mararanasan ngayong araw or moderate to intense or moderate to heavy na mga pag-ulan naman sa Buyan Islands, eastern portions ng mainland Cagayan at Isabela. Ito po ay dulot ng mga kaulapan na dala nitong si Bagyong Karina. Bukas naman po, heavy to intense na mga pag-ulan mararanasan sa Batanes, samantalang moderate to heavy naman or 50 to 100 millimeters posible ding maranasan sa Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Pagdating naman po ng Wednesday, bahagyang bababa yung mga tsansa ng malalakas or heavy to intense na mga pag-ulan, so mostly nasa moderate to heavy yung mga pag-ulan, particularly sa may Batanes and Islands. Kung mapapansin po natin yung mga areas na maapektuhan ng mga kaulapan or malalakas na ulan na dala nitong si Bagyong Karina ay mostly dito sa may extreme northern Luzon area. Sa ating mga kababayan dyan, maghanda po tayo at mag-ingat sa mga susunod na araw. Ito naman po yung areas or heavy rainfall dulot ng epekto ng enhanced southwest monsoon or pinalakas na epekto ng habagat dahil hinahatak po siya nitong si Bagyong Karina. So malaking bahagi po ng Luzon, makakaranas po ng malalakas na mga pag-ulan. For today po, based po sa ating latest na weather advisory, 100 to 200 millimeters ay mararanasan or heavy to intense rainfall mararanasan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantalang sa moderate to heavy ang mararanasan ngayong araw dito po sa Metro Manila, Ilocos Norte, Abra, Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, Rizal, Cavite, Batangas at Calamian Island. So mapapansin po natin mostly dito sa may western section po ng Luzon, makakaranas na malalakas na mapugulan dulot po ng epekto ng enhanced southwest monsoon. Pagdating lang po bukas, mostly same areas po makakaranas nitong mga heavy or moderate to heavy mga pag-ulan, 100 to 200 millimeters mararanasan or heavy to intense rainfall. Bukas mararanasan sa Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan, pati na rin sa Occidental Mindoro at to heavy naman ulan panahon dito sa Metro Manila, Apayao, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Calamian Islands.